yung kagandahan, hindi pa natin nakikita. At ito yung meron sa Islam. Napakadaming magandang bagay na nasa Islam. At sa kasamaang palad, nakakalungkot na mayroong mga Muslim na tumagal na sa Islam ang hindi nila ito nakikita, hindi nila ito nare-realize. So, inshallah ta'ala, yung ibabahagi natin na mga kadahilanan kung bakit tumayakap yung tao sa Islam ay base ito sa pag-aaral na ginawa ng mga researchers. Yung most recent na chinek ko is yung Pew Research. Ito ay isang Christian website. At ayon din sa mismong survey, gumawa ako ng mga poll sa social media na kung saan nagtanong-tanong din ako, ano yung mga bagay na pinakagusto ng mga tao sa Islam, sa pananampalatayang Islam. At according sa studies, according sa mga pag-aaral, Islam ang pinaka mabilis dumami ng mga followers. Islam is the fastest growing religion in the world, whole world. We account for 24 to 29% of the world population, around 1.8 billion. At napakabilis ng pagdami ng mga Muslim. From 70% na growth sa Japan, for example, bigyan natin example yung Japan, from 70%, umabot na sila ng 200% yung growth nila sa sobrang bilis ng pagdami. At ayon sa pag-aaral, ang pinakaunang dahilan kaya mabilis dumami yung followers ng Islam ay dahil sa reproduction. Dahil sa atin sa Islam, alam natin, hindi pinopromote yung family planning. Bagkos, ang pinopromote sa atin ay yung pagpapadami dahil sinabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takasaru fa inni mufakhirun bikum yawm al-qiyamah. Kayo ay magparami dahil ipagmamalaki ko kayo sa araw ng paghuhukom. So that's the first reason kung bakit mabilis yung pagdami ng followers ng Islam ng mga Muslim. At ang second reason naman ay dahil sa tinatawag nilang conversion, yung paglipat o yung pagiging pagbabalik Islam ng isang tao. At tayo rin yung number 1 pagdating sa dami ng mga taong nagre-revert sa ating pananampalataya. Actually, sa pag-aaral ng Pew Research, ay ine-expect nila na by year 2060, again, this is just a study na sinishare nila, by the year 2060, 70% of the world population ay maaaring maging mga Muslim. Dahil dito sa dalawang reason na binanggit natin. And just in case, kung sakali mo magkatotoo yung kanilang pag-aaral, ang pinakabasihan pa rin dito ay yung tadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sakali man na umabot nga sa 70% yung population ng mga Muslim, hindi ka kailangan magulat. Hindi ka kailangang magtaka dahil mismo binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na parte ito ng mga minor signs na malapit na ang araw ng paghukom. Dadami ang bilang ng mga Muslim. Pero ang pinaka-paksa natin is ano yung mga dahilan? Bakit yumayakap sa Islam yung mga tao? Bakit yumayakap sa Islam ang mga hindi mananampalataya? 95% ng mga taong yumayakap sa Islam, ayon sa kanila, hindi sila yumakap sa Islam dahil nasira yung kanilang paniniwala o dahil nakarinig sila ng debate at napatunayan nung nagde-debate na tama at mali yung kanilang reliyon at tama ang Islam. Hindi ganoon, Yung tinatawag na indoctrination, hindi siya malaking percentage sa kadahilanan kung bakit yumayakap ang tao sa Islam. Bagkos, ito ay dahil sa mga bagay, kagandahan na kanilang nakita sa ating pananampalataya, sa kapayapaan na daladala ng Islam, sa mga kasagutan mula sa kanilang mga katanungan na hindi nila nakita sa ibang relihiyon. So, itong maririnig nyo na mga sagot, katulad sinabi natin, galing ito sa survey at saka sa pag-aaral. So, number 1 na reason, although hindi ito yung top 1, pero hindi natin in-arrange ng maayos. Pero number 1 na reason na nilista natin dito, kung bakit yumayakap ang tao sa Islam, ay yung konsepto ng Panginoon. Tanging sa Islam lamang pinapaliwanag sino ang Panginoon. Ano ang katangian ng Panginoon? Ano ang pangalan ng Panginoon? Who is God? What is the attributes? What are the characteristics of a God? What is the definition of a real God? At itong sagot na ito ay
22% ng mga tinanong natin, ito yung sagot nila. Kaya sila, ang pinakagusto nila tungkol sa Islam, o kaya sila yumakap sa Islam, ay dahil sa paniniwala sa nag-iisang Diyos, sa tauhid, sa katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa Islam, hindi misteryoso, hindi tago yung katangian ng Diyos. Doon pa lang sa napakaiksing chapter ng Quran sa Suratul Ikhlas, mismo pinaliwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sabihin mo siya, si Allah, ang nag-iisa, ang sandigan ng lahat, hindi nanganak at hindi pinanganak, wala siyang pangangailangan, at wala siyang katulad. Unlike sa ibang relihiyon na kung saan hindi ganun kalinaw yung konsepto ng isang Panginoon. Hindi sila sigurado ano ba talaga ang katangian ng Diyos, ano ang pangalan ng Diyos. Kahit sa ibang relihiyon, hindi sila sigurado anong tunay na pangalan ng Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos hindi nagpakilala sa kanilang mga aklat. Pero sa banal na Quran, mismong Allah subhanahu wa ta'ala nagpakilala, Innani anallahu la ilaha illa ana. Totoo, tunay na ako si Allah. Binanggit niya, ito yung pangalan ko, walang ibang Diyos maliban sa akin. So, tanging sa Islam lamang pinakilala ang tunay na pangalan ng Diyos, ang katangian ng Diyos. Sa atin, ultimo yung detalye, gaano ka maawain si Allah subhanahu wa ta'ala, ano ang mga bagay na tinataglay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay nakadetalye sa banal na Quran at sa sunnah o sa mga salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabihin ko sa inyo, itong konsepto ng Panginoon na isa sa mga dahilan kung bakit yumayakap ang mga tao sa Islam, hindi siya actually yung top 1 na answer ng mga tao. Kaya nga nakakamangha. Although ako, kung ako tatanungin, ito yung pinakagusto ko sa Islam, yung pagkilala sa nag-iisang Diyos. So, hindi siya top 1 na answer. Bagko siya ay top 2 answer lang. 22% lang ang sumagot nito. Itong the characteristic of God made them love Islam or made them embrace Islam. Kabilang sa mga sumagot na ito, si Bro Abdul Karim, si Sis Junaira, si Bro Jamal, si Bro Faiz, si Bro Isa, at saka marami pang iba. So, ito yung number 1, at itong pagkakakilanlan ng Panginoon. Ikalawang dahilan, bakit yung mayakap ang tao sa pananampalatayang Islam? Dahil tayo ay relihiyon ng sincerity. Relihiyon ng pagiging taus-puso. Lahat ng ginagawa natin alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung isa sa mga pinakamahalagang hadith sa ating pananampalataya, yung hadith ni Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niyyat. Katotohanan na ang lahat ng gawain ay naaayon sa intensyon. Lahat ng gawain natin ay naaayon sa intensyon. Tayo lang yung relihiyon na kung saan yung ordinaryong gawain, ultimo pagkain at pag-inom, pagtayo, pag-upo, pagtulog, maaari siyang ma-convert to an act of worship. Pwede siyang ma-convert sa isang gawaing pagsamba. Ang kailangan mo lang gawin, magkaroon ka ng mabuting intensyon. Ito yung relihiyon natin na ang bawat galaw natin, sinisikap ng bawat isa na wala tayong ibang dahilan kung bakit natin ginagawa ang isang bagay, liban na lamang upang malugod si Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi para purihin tayo ng ibang tao, hindi para mamangha sa atin ng madla, bagkus ginagawa natin ito alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung relihiyon ng Islam. Gaano kaganda sa Islam? Lahat, actually, kung hanggat possible ginagawa ng mga Muslim, kung pwede libre lahat, alang-alang kay Allah. Dito ka lang makakita. May mga brothers, alhamdulillah, sila Bro Dawood, Bro Muhammad Layson, mga taga dito sa Iloilo. Tutulong dito sa bahay namin. I-share ko lang sa inyo para makita, katibayan ito na hindi lang basta-basta naging natin sa kwento, bagkus na mismo nasasaksihan natin. Pupunta dito, mag-aalok, sila ang gumawa ng aking bubong, na siraan ako ng bubong at saka ng tumutulo yung aming bahay. So inayos nila ito, alhamdulillah. Nung bibigyan ko na sila, aabutan ko sila ng pera, sabi, alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, huwag ka na magbigay, ustad. Sa atin sa Islam, pagka bagong panganak, meron tayong akika, magpapakain tayo.
Isang kambing kapag babae, 2 kambing kapag lalaki, sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero walang bayad ang binyag. Hindi mo kailangan bayaran si ustad. Kung magbigay ka ng sadaka, nasa sayo na 'yon. Pero walang hinihingi si ustad. Sa ibang relihiyon, binyag may bayad, bagong panganak. Pagka namatay, may bayad. Kapag may kasal, may bayad. Lahat actually may bayad. Mag-divorce, may bayad. Lahat. Pero sa Islam, hanggat maaari, pagka tinanong mo po si ustad, magkano ang babayad ko sa iyo, ustad? Ang sasagot niya na lang, yung ikhlas lang sa iyo. Minsan kahit na may pangangailangan si ustad, kaya lang ayaw niyang mabahiran ng pagnanasa yung kanyang puso, ayaw niyang mabawasan yung kanyang reward. Dadaanin niya na lang sa, sige, ikaw na lang ang bahala. Alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isa ito sa kagandahan ng Islam na hindi napapansin ng karamihan. Pero pagka tinignan ng mabuti, sa Islam lang meron nito. Sa iba, kahit mismo ka mag-anak, lahat na lang, uutusan mo na lang, bibili sa labas, hihingi pa sa'yo na kung anong, dapat may kapalit. Pero sa Islam, wala tayong hinihingi na kapalit. Tayo ay tumutulong na alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tayong, kumbaga hindi tayo nagpapamuka sa mga tao. La tabtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Huwag ninyong sayangin ang inyong mga kawang gawa sa pamamagitan ng pagpapamukha at pananakit. So isa yan sa mga dahilan kung bakit yumayakap ang mga tao o nagugustuhan ng tao ang pananampalatayang Islam. Kasi lahat ng ginagawa natin umiikot sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. At napakagandang kultura na meron tayo sa Islam kung makikita mismo ng Muslim at isa sa buhay ng isang Muslim. Kung makikita ng isang Muslim at isa sa buhay ng isang Muslim. Ikatlong dahilan, tayo ay relihiyon ng kaalaman. Tayo ay relihiyon ng kaalaman. Ano ibig sabihin? Ini-encourage sa atin bilang mga Muslim na magsaliksik ng kaalaman. Ano sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslima. Ano bang ibig sabihin nito, Ustad? Kabaliktaran ba nito sa ibang pananampalataya? Sa ibang relihiyon, mayroon kang mga tanong na hindi mo pwedeng itanong. May mga tanong na sasabihin sa iyo, mas mainam wag ka nang magtanong. Lalong-lalo na kapag yung katanungan ay mga bagay na hindi nila maipaliwanag. Sa atin sa Islam, hanggat maaari magtanong ka para mabigyan ng linaw dahil tayo ay panatag na ang kasagutan nandoon sa banal na Quran at sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga naunang relihiyon, lalo na nung early 1200s, hindi nila pinapayagan yung mga innovation, hindi nila pinapayagan yung mga invention. Sa atin sa Islam, kung maaari, kung ang bagay na yan ay magdudulot ng kabutihan sa mga Muslim at sa ating pananampalataya, ikaw ay magsaliksik ng kaalaman ukol dyan at ikaw ay magdulot ng kabutihan sa iyong mga kapatiran. Sa Islam, ang hatol ng mga ulama sa mga taong nag-aaral ng medisina, for example, kung sa lugar ninyo walang nag-aaral ng medisina, fardu kifaya, ibig sabihin obligado hanggat wala pang nag-aaral. Obligado sa mga Muslim sa lugar na yan na may mag-aral ng medisina. Ngunit kung may mag-aral ng medisina, sapat na iyon hanggang sa mayroon ng matuto sa kanila. Pero ang pag-aaral sa relihiyon, obligado sa lahat. Yung pag-aaral ng mga bagay na kung saan magpapanatili sa pagiging Muslim mo, kailangan na pag-aralan ng bawat Muslim. Matanging sa Islam lang. Tanging sa Islam mo lamang makikita. Bakit? Kasi lahat ng bagay kailangan mong pag-aralan. Kasi kung hindi ka mag-aaral, hindi ka matututong magsala, hindi ka matututo na, hindi mo malalaman sino pagbibigyan mo ng zakah, ano yung percentage ng pagbibigay ng zakah. Kaya sa atin sa Islam, napakadaming hadith, napakadaming verses na nagpapaliwanag ng kainaman ng pagsasaliksik ng kaalaman, ng mga gantimpala ng pagsasaliksik ng kaalaman. At binabanggit pa sa isang hadith na kung sino man ang magtahak ng daanan na kung saan mayroong pag-aaral, pagsasaliksik ng kaalaman, padadaliin ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya ang daan tungo sa paraiso. So ito yung isa sa mga bay natin. Kasi yung relihiyon natin, yung pananampalatayang Islam, ay ang nag-iisang relihiyon na mayroong standard. We are the only religion that has standards. When we say standards,
In everything we do, we have standard. Kung paano tayo magsalita, may standard. Kung paano tayo gumawa, paano tayo kumain, mayroong standard. Paano tayo uminom, paano tayo magdasal. Mayroong tamang pamamaraan. Kung paano ito dapat gawin. Saan mo makikita yung pamamaraan na yun? Andoon sa Quran, sa banal na Quran, at sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung isa sa mga sagot ng si Brother Dawood, sabi niya nung tinanong ko siya ano yung bagay na gusto mo sa Islam, sabi niya yung tungkol doon sa paglibing, kasi sa paglilibing detalyado. May mga impormasyon na hindi mo makita. Pati nga yung buhay sa kabilang yung mga mararanasan ng isang tao sa kabilang buhay sa Islam lamang, simula ng kunin yung kaluluwa ng tao hanggang sa siya ay mapunta sa libingan, doon ko lang makita na detalyado lahat. Lahat nakasaad. Ito yung sagot, ito yung nagustuhan ni Sis Aliyah. Dahil sa Islam nandun lahat ng kasagutan. Si Bro Gilbert ganito din yung dahil yung basis ng Quran. Alian ng ibang relihiyon. Nakakalungkot. Yung ibang mga nasyon, yung Kristyanismo at saka yung Hudyo, yung Nasara at saka yung Yahudiya. Ang dahilan kung bakit sila naligaw, kasi wala itong standard na ito. Kabaliktaran yung kanilang ginagawa. Walang standard. Paano ka magdasal? Bahala ka sa buhay. Paano ka mag-asawa? Paano ka mag-celebrate? Paano ka so on and so forth? Paano maglibing? Paano magbinyag? Paano pag may bagong panganak? Walang standard. Lahat ng tao, umaasa lamang sila sa opinion. At ang problema sa mga taong umaasa sa opinion, bawat isa sa atin mayroon tayong kanya-kanyang opinion. Depende sa lugar na ating pinagmulan, depende sa interest natin, depende sa mga bagay na ating napupusuan. Maaaring makaapekto ito sa ating desisyon. Kapag sinunod natin yung opinion ng bawat isa, hindi tayo magkakaisa. Magkakawatak-watak tayo. Kasi bawat isa, mayroon siyang gusto na gusto niyang sundan. Subalit, kung mayroon kang standard, paano sumamba sa Diyos? May standard ka. Nandoon sa Quran, nandoon sa gawain, salita, payo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magkakaisa tayo. Hindi tayo magkakawatak-watak. At ito yung kaibahan ng mga Muslim ngayon sa mga Muslim nung sinaunang panahon. Ang dahilan lang, sa totoo, nagkakaroon ng ibang sekta, nagkakaroon ng mga ligaw ng mga Muslim, nagkakaroon ng mga kakaibang Muslim, na minsan lumalabas na sila doon sa salitang Muslim, ay dahil dito. Kasi inuuna nila yung kanilang opinion. Inuuna nila yung salita ng tao. Subalit, kung ang babasihan mo ay yung galing sa Panginoon, galing sa nag-iisang aklat, galing sa nag-iisang propeta, lahat tayo magkakaisa. Kasi hindi natin uunahin yung ating opinion. Hindi natin uunahin yung ano yung bagay sa ating interest. At nakakalungkot, may mga Muslim na gusto nila religion ang religion ang mag-a-adjust. I was born this way, kasi ganito ako eh. So kailangan mag-adjust kayo. At minsan gagawa pa sila ng mga rason na kasi ganyan, sa edad ko, may mood swing ako, may mood swing ka, sure. Nag-menopausal ka, okay. O kung may ano ka man, mayroon kang bisita, okay, masungit ka, pangit yung ugali mo kapag ka dinadatnan ka. Pero hindi mo yan pwedeng i-justify na sasabihin mo, kaya kita minura, kaya kita hindi nire-respeto, kaya kita pinagsalitaan ng masama o ginawa ng masama, kasi ganito ang nangyari sa akin. Hindi mo yan pwedeng sabihin na ganyan. Kung alam mo na makaka-apekto sa pagiging Muslim mo, yung bagay na nararanasan mo, gawan mo ng solusyon. Kung andiyan ka sa sitwasyon na kung saan meron kang moods, gawa ka ng paraan para hindi ka makakapanakit ng tao. Gawa ka ng paraan para hindi ka makapinsala sa ibang tao. Bakit? Kasi yun ang utos ng Islam. Kung bakit siya doon nagsasala? Kasi tuwing nandoon siya, hindi siya pinuturing na celebrity ng mga tao. Normal lang siyang pagturing sa kanya na para siyang tao na normal. Pinuturing siya na brother. Sasalan sa kanya yung mga tao, hindi siya sinasamba ng mga tao na akala mo nakakita sila ng anghel. At makikita mo yung katahimikan at kapayapaan sa mukha niya.
Kaya alam niya na nandoon yung pagsunod sa utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi hindi natin pwedeng ilagay yung tao sa mas mataas pa sa kinalalagyan niya. Dumako tayo sa susunod na dahilan bakit yumayakap ang tao sa pananampalataya, yung kultura ng pagbibigayan. Kultura ng pagbibigayan. Yung culture of charity. Sa Islam, makita mo ito. Hindi mo ito makita sa ibang relihiyon. Although mayroong pagbibigayan din sa ibang relihiyon, pero walang katulad nito na organized. Yung charity, organized siya. Very specific. Number 1, meron tayong obligatory charity. Ano yun? Yung zakah. Anong klaseng obligatory charity ito? There are three kinds of wealth na kukuhaan ng zakah. Yung salapi, yung alagang hayop, at saka yung mga pananim. Isipin mo, gaano kalawak ang impormasyon na meron sa Islam. Paano, Ustad, kung wala akong pera, meron akong mga tanim, ayan, meron sa Islam. Paano kung wala akong tanim, meron akong mga alagang hayop, andyan sa Islam. Sino ba ang dapat magbibigay ng zakah, Ustad? Paano kung hindi ako maabot? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang zakah ay obligado sa mga mayayaman, kukunin sa mga mayayaman, ibibigay sa mga mahihirap. Sino, Ustad, ang bibigyan ng zakah? Mga tao na tatanggap ng zakah, binanggit doon, asnaf, ashabuz zakah. Mga mahihirap, mga orphans, mga taong na-stranded, mga taong nagtatrabaho sa Baitul Mal. Islam mo lang makikita. Mashallah, tabarakallah. Sa Islam makikita ka kung hindi ka obligado sa iyo ang charity na zakah dahil hindi ka mayaman, pwede ka mag-voluntary magbigay ng sadaqah. Kung wala kang pera, kahit yung ngiti ka lang. Sadaqah. Subhanallahil azim. Sa Islam ka lang makakita na kung saan hinihikayat na kapag ikaw nagbigay, hindi alam ng kaliwa mo yung binigay ng kanan. Subhanallahil azim. Napakagandang relihiyon. Napakagandang relihiyon. Kailangan mo lang buksan yung mata mo. Tignan mo. May mga Muslim na narinig ako, subhanallahil azim. Yung senior ng isang brother, sabi niya, merong isang Muslim na babae, nagre-research siya about sa religion ng iba. Nagre-research siya about sa religion ng iba. Ano daw may papayo ko? Sabi ko, bakit ka nagre-research sa religion ng iba kung hindi mo inaalam yung religion mo? Naghahanap lang siya ng rason para makalabas sa Islam. At ganun nga ang nangyari doon sa taong yun. Nababawas nga siya sa pananampalataya. Pero kung mag-research siya about sa Islam, sinisigurado ko 100% ang taong may alam sa Islam at alam niya kung anong nilalam ng Islam, wala siyang pagdududa na Islam ang tunay na pananampalataya at relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sumunod na dahilan kung bakit ang tao yumayakap sa Islam ay yung kultura ng kapayapaan. Napaka-ironic kasi yung ating image sa ibang tao is ang tawag nito, negative image. Pero it is the same reason bakit sila yumayakap sa Islam. Bakit? Yung kwento ni Richard McKinney. Richard McKinney isang sundalo yata yan siya before. Tapos American Army. Tapos pag uwi niya sa Amerika, kita niya yung mga Muslim nandoon nakatira sa lugar niya. So binalak niya na pasabugin yung isang mosque. So galit siya sa Islam kasi nga ang pagkakaalam niya sa Islam ay relihiyon ng terorismo. So pumasok siya doon sa mosque, ang intention niya, hanap siya ng detalye para kung paano niya pasabugin yung mosque. Ang unang sumalubong sa kanya kahit na alam nila na hindi siya Muslim, isang taong nakangiti sa kanya. Nginitian siya ng tao. Pinaramdam sa kanya na siya ay mapayapang makakapasok sa loob ng mosque although hindi siya Muslim. Makikita natin napakadaming hadith, napakadaming verses sa Quran na naghihikayat ng pagpapalaganap ng kapayapaan. Ano sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Muslimu man salim al-Muslim min lisanihi wa yadihi. Ang Muslim ay yung taong nagbigay ng kapayapaan sa kanyang kapwa, mula sa kanyang dila at mula sa kanyang kamay. Yung salam, yung pagsabi natin ng salamu alaikum wa alaikum salam, hindi lang yan basta-basta pagbati.
Hindi lang yan greetings. Yan ay kasunduan sa pagitan mo at pagitan ng taong binabati mo. Assalamualaikum wa alaikum assalam. Ano yung kasunduan nyo? Nagkakasundo tayo na ikaw ay payapa mula sa aking salita at mula sa aking mga gawa. Hindi kita gagawan ng masama ng mga bagay na magdudulot ng kapahamakan sa iyo. Hindi kita pagsasalitaan sa likod mo kapag tapos nito natin magsalam ng mga bagay na magdudulot ng sakit sa iyong puso. Yan ang ibig sabihin ng Assalamualaikum wa alaikum assalam. Kaya nga sa atin sa Islam, mashallah, tabarakallah, napakadali. Napakadali malaman kapag may sama ng loob sa iyo yung tao. Magsalam ka doon sa tao, hindi siya magsalam. Alam mo kagad na mayroon siyang sama ng loob. At the same time, kagandahan ng pagsasalam sa atin, ito na yung icebreaker mo eh. Sa iba, hirap na hirap sila paano ko ba simulan na makipag-usap doon sa tao, magpakilala sa tao, kailangan ko bang introduce yung sarili. Sa atin, hindi eh. Pag basta alam ang Muslim, Assalamualaikum. Ha? Naalala ko meron akong isang brother, meron tayong isang brother, isa rin sa mga sikat na duat. Nagkaroon kami ng maliit na tampuhan. Kasi yung mga sagutan minsan sa online, walang mapupulot na kabutihan dyan, kaya mas mainam, huwag kayong makipagpataasan ng ihi sa online. Kapag meron kayong samaan ng loob, huwag nyo nga ayusin sa online. Huwag kayong magpahabaan ng comment. Mas mainam dyan, mag-iwan ka lang ng isa, explain mo lang yung side mo, pagkatapos niyan, kung hindi niya tanggapin, puntahan mo siya personal, mag-usap kayo, doon niya pag-usapan ng maayos. Kasi minsan masyadong matapang pag online. So itong brother na ito, itong ustad natin na ito, nagkaroon kami ng maliit na kasagutan. After ng 2 comment, hindi na ako nag-reply. Tapos inabangan ko na lang siya sa Islamic University, nung estudyante pa ako. Nakita kami doon, niyakap siya. Assalamualaikum, alaikum salam. Sabi ko, huwag kang magsasama ng loob sa akin. Maaari ka ako na tayo ay magkapatid kahit na magkaiba tayo ng opinion. Alhamdulillah, ganyan naman sa atin sa Islam. Hanggat ang bagay na pinagtatalunan ay hindi naman bagay na maglalabas sa tao sa pananampalatayang Islam, hindi mo yan kailangang pahabain at palaki. So, isa yan sa mga bagay na dahilan kung bakit umayakap ang tao sa Islam. Kasi iniisip nila, ito ay relihiyon ng terorismo at ng karahasan, pero nung nakita nila, kapayapaan, pati pagbati sa atin sa bawat isa, kapayapaan. Sabi po ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tut'ima at-ta'am wa taqra as-salam ala man ta'lam wa ala man la ta'lam. Ang Islam ay ang pagpapakain sa mga tao at ang pagbati ng kapayapaan sa mga taong kilala mo at hindi mo kilala. Itong susunod na dahilan, ito yung top 1. Top 1 na pinakagusto ng mga tao, ayon doon sa survey na pinost ko sa Facebook. At the same time, isa rin ito sa maraming kasagutan ng mga celebrities. Bakit sila yumayakap sa Islam? Bakit nila nagustuhan yung Islam? Brotherhood. Sisterhood. Innamal mu'minuna ikhwah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, ang mga mananampalataya ay magkakapatid. Sabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas maganda pa yung explanation ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano sabi niya? Masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim. Tulad ng isang katawan. Kapag ka nakaramdam ng sakit, ininda ng isang parte ang isang sakit, maramdaman ito ng buong katawan at hindi sila papayag na hindi mawala yung sakit na yan. Ganito tayong mga Muslim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. At makikita mo yung ningning sa mga mata ng taong yayakap sa Islam. Tapos ito yung una nilang makikita, ito yung una nilang makaramdaman. Subhanallah al-Azim. Meron dito sa Iloilo na nagbalik Islam a couple of months ago. Si Ma'am Edna. Ma'am Edna ang tawag ko sa kanya. Na unang nag-Muslim yung kanyang asawa, dinakwahan natin, alhamdulillah nagsyahada, si Bro Elias. Pagkatapos nun, hindi pa daw siya magmu-Muslim. Sabi niya, hindi muna siya mag-Muslim. Sabi niya, hindi ako nagpilit. Tapos after a couple of days, nag-message sa akin si Ma'am Edna. Sabi niya, Assalamualaikum Ustad, may tutor ka ngayon sa mga bata. Kasi nagtuturo ako doon sa mga alaga niya. Tapos sabi ko, Ma'am, nag-Muslim na kayo? Sabi niya, Alhamdulillah, Masyaallah. Ilang years siya doon? Almost 10 years na siya, 15 years na siya doon sa pharmacy na pinagtatrabahuhan niya.
So sabi niya, alhamdulillah. Tapos doon, subhanallah al-azim, sabi ko, simula ngayon, nausap ko pati ang asawa niya, sabi ko, simula ngayon, kung mayroon mang bagay na may tutulong kami sa abot ng aming kakayanan, wag lang utang kasi wala kami pera, ay inshallah ta'ala, magkakapatid tayo sa pananampalataya, wag po kayong mag-atubili. Tapos ngayon, sis, bro, tapos lahat ng text niya, assalamualaikum wa alaikum assalam. At makikita natin, ito sa Islam. Napakaganda. Ha? Normal sa atin, kahit na hindi natin kaano-ano, kahit hindi nga natin kababayan, pag nakita natin nakahijab, alam natin na Muslim, kakaramdam tayo ng sakit. Palatandaan niya na mayroong kang iman, palatandaan niya na mayroong kang pananampalataya sa iyong puso. Kapag nararamdaman mo yung nararamdaman ng iyong kapwa Muslim. Ha? Sabi ng mga tao sa kulungan, nila ang number 1 na fraternity sa loob ng kulungan sa buong Britain, kahit sabihin mo sa USA, ay yung brotherhood ng Islam. Hindi yung brotherhood na may palo-palo, yung brotherhood ng Islam. Kasi sa Islam talaga, kapag kayo yumakap ka sa Islam, kahit sino ka pa, hindi ka pwedeng pabayaan, obligasyon ng bawat isa na tulungan ang kanyang kapatid. So ito yung top 1 na reason. Sumunod, maniwala kayo sa hindi, isa sa mga dahilan kung bakit yumayakap ang mga tao sa Islam ay yung respeto at yung pagbibigay halaga sa mga kababaihan. Yung mga babae, iba, mga reverts, kaya sila yumakap sa Islam. Kasi na-realize nila na sa Islam pala, hindi totoo na binabaliwala ang babae. Grabe ang respeto ng Islam sa kababaihan. Sa nanay pa lang, tinanong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino ang pinakakarapat dapat na pakitunguhan ng kabutihan? Anong sagot ng Propeta? Nanay mo, nanay mo, nanay mo, tatay mo. 3 times ang nanay, 1 beses lang ang tatay. Kahit yung mga anak ko, masakit man sa aking puso, Pero lagi ko silang kinakausap, sabi ko, kung dumating man yung panahon, sabi ko, napipili kayo, sabi ko, ang pinaka-respeto ninyo at mamahalin ninyo, si ummi ninyo. Kasi kailangan ilagay mo yung idea na yon sa isip ng mga bata. Na kung gaano kahalaga ang isang nanay. Kasi hindi dahil sa gusto natin, bagkus ito ang turo ng Islam na napakaganda. Dahil sa pagsusumikap at paghihirap at pagtitiis ng isang nanay sa pagdala sa kanyang anak nung ito ay nasa sinapupunan pa lamang niya. Kaya dapat talagang pahalagahan ng mga kababaihan. So sa Islam, nire-respeto yung mga kababaihan. Ang Islam ang unang nagbigay ng karapatan sa mga babae. May mga tao nagsasabi, unfair naman sa Islam kasi kapag ang isang magulang namatay, ang mamanahin ng lalaking anak twice, doble sa portion ng isang babae. Ayan yung isa sa mga issue na binabato nila. Hindi daw makatagungan ng Islam pagdating sa mga kababaihan. Actually, hindi. Mas makatagungan ang Islam sa sitwasyon na yon. Bakit? Kasi sa Islam, alam natin na lahat ng pagmamay-ari ng isang lalaki, kapag nag-asawa siya, may karapatan doon ng babae. Pagmamay-ari na rin yun ng babae. Pero kung mag-asawa, ang lalaki, ang lahat ng pagmamay-ari ng babae, hindi niya pwedeng pakialaman. Ito ang explanation doon sa mana, sa hukom ng earth, sa faraid, ilm al-faraid. Kung sakali man na ang magulang ay pumanaw at nag-iwan siya ng 900,000, 300,000 doon sa babae, 600,000 sa lalaki. Bakit? Kasi kung sakaling mag-asawa ang babae, ang pagmamay-ari ng asawa niya, kanya pa rin. Pero hindi pa pakialaman ng lalaki yung pagmamay-ari ng babae. Pero ang babae, kung sakali man mag-asawa siya, ang pagmamay-ari niya, ang lalaki, kung sakali man mag-asawa siya, ang pagmamay-ari niya ay pagmamay-ari din ng kanyang may bahay na babae. At siya pa rin ang tutustos doon sa kanyang asawa at mga anak. At kung sakali man, na ang babae, itong kapatid niyang babae, naubos niya yung 300,000 niya, sino ang obligado na maging guardian ng babae na magtutustos sa kanya? Lalaki pa din. Yung kapatid pa rin niya na lalaki. Ganun sa atin sa Islam. Kita niyo? Dahil siya ang lalaki na kamag-anak, siya pa rin ang magsusupport, magsusustain doon sa kanyang kapatid na babae, kung sakali man. Sumunod na dahilan kung bakit yumayakap ang tao sa pananampalatayang Islam o bakit nagugustuhan ng tao, ano yung bagay na nagustuhan nila sa Islam. Ito galing ito doon sa isang sister natin, si Sis Zakia. Sabi niya, yung contentment, at ako nag-agree ako dito,
Yung contentment at saka happiness. Sa Islam mo makikita. Yung pagiging kontento, at yung pagkakaroon ng masayang pananaw sa buhay, sa Islam mo matututunan. Paano mo matututunan sa Islam? Kasi sa Islam, andito yung qadar. Yung paniniwala sa qadar, ipiniliwanag sa atin ng napakagandang pagpapaliwanag. Yung maniwala ka na lahat ng bagay ay itinadhana ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kilala mo si Allah subhanahu wa ta'ala, kung kilala mo ang tunay na katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala, alam mo na walang nangyayari dito sa mundo, liban na lamang na ito ay tinadhana ng Allah. At malalaman mo, kung ikaw nagtitiwala ka kay Allah, malalaman mo na lahat ng bagay na kanyang pinangyayari, ay pinangyayari niya dahil mayroon siyang bagay na ninanais para sa iyo. At alam mo na yung bagay na yon ay hindi magdudulot sa iyo ng kasamaan. Yung mga taong nagtitiwala, kaya lang hindi sila makakaranas ng kalungkutan. Bakit? Kasi 100% sure sila na lahat ng bagay ay nangyayari dahil maaaring si Allah subhanahu wa ta'ala mayroon siyang nalalaman na hindi natin nalalaman, na mas mainam pala para sa atin. O maaari na si Allah subhanahu wa ta'ala dinidelay niya lang doon sa right timing, sa perfect timing, na ibigay sa atin yung bagay na ating pinapanalangin. O kaya si Allah subhanahu wa ta'ala ni-reserve niya para sa atin sa kabilang buhay yung bagay na hinihiling natin dito sa mundo. O kaya mayroon itinuturo sa atin si Allah subhanahu wa ta'ala na aral na mapupulot doon sa bagay na hindi niya sa atin ibinigay. Napakadaming dahilan kung bakit ang isang Muslim kontento kukumpara mo sa iba. At ito makikita mo sa Islam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Sino man ang gumawa ng kabutihan, lalaki man o babae, at siya ay mananampalataya, tunay na bibigyan namin siya ng masayang buhay. At tunay na siya ay aming gagantimpalaan ayon sa kanilang mga mabubuting gawa. Pinakahuli, last but not the least, dahilan ko bakit yung mayakap ang tao sa pananampalatayang Islam. At actually, mashallah tabarakallah, narinig ko rin ito sa karamihan ng mga celebrities. Celebrities sila Mike Tyson, sila Ice Cube, mga American celebrities ito. Hindi man sila huwaran ng mga Muslim, subalit pinapakinggan sila ng mga tao kasi sa kanilang sabihin natin kanilang influence sa mga tao. Nung tinanong sila, bakit Islam? Bakit Islam ang napili nyo? Anong meron sa Islam? Karamihan sa kanila, ang sagot nila pare-parehas. Ano yun? Because it makes me a better person. Because Islam makes me a better person. Itong mga taong ito, hindi sila perfecto. Meron silang mga masasamang history na gawa nila. Pero ikukumpara mo yung kanilang pagkatao before sila mag-Muslim at nung sila ay yumakap sa Islam, napakalaking kabutihan na ang naidulot nito sa kanilang katauhan. At karamihan ng mga tao, ito ang pinakadahilan kung bakit sila nananatili sa Islam. Kasi sinubukan nila, hinanap nila sa iba, pero nakita nila na sa Islam lamang ibinibigay ang kumpletong pamamaraan kung paano ka maging mabuting tao. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Ang pinakamainam sa mga tao ay yung nagdudulot ng maraming kabutihan sa kanyang kapwa tao. At sa atin bilang mga Muslim, kalikasan natin, likas sa atin na mahalin ang Panginoon. Likas sa atin na kung maaari pasahihin yung mga tao sa ating paligid. Pero paano ka magiging mabuting tao kung hindi mo alam kung ano yung kahulugan ng kabutihan? Ano ba ang tamang pamamaraan ng pagsamba sa Diyos? Ano ang tamang pamamaraan ng pagtrato sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong mga kapitbahay, sa iyong mga magulang? Paano maging mabuting anak? Paano maging mabuting magulang? Paano maging mabuting asawa? Subhanallah al-azim, sa Islam, kumpleto, detalyado. Meron pang demonstration. Sino yung nag-demonstrate? Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ka dumadaan sa mga bata, siya ay bumabati ng salam. Subhanallah al-azim. Kita mo kung gaano kadetalyado. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, nang siya ay umiinom sa baso, paano siya naging mabuting asawa? Hinahanap niya kung saan uminom si Aisha radhiyallahu anha, doon siya umiinom.
Subhanallah alazim. Saan ka makita ng ganitong klaseng relihiyon? Kaya ang karamihan ng mga tao, yung mga taong nag-aral sa Islam, yung mga taong tinignan nila yung kagandahan na meron sa Islam, hindi nila ito bibitawan. Karamihan ng mga tao na umaalis sa Islam, kung meron man, sila yung mga tao na wala silang alam sa Islam. Nakakalungkot. Maraming mga Muslim, yung nakalabas sa Islam, anong dahilan bakit sila nakalabas sa Islam? Kasi wala silang alam sa Islam. Pero kung ipapaliwanag mo sa kanila ang Islam, at i-explain mo sa kanila na detalyado, bibigyan mo ng linaw yung mga bagay na gumugulo sa kanilang isipan, by Allah's will, sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, mananatili silang mga Muslim hanggang sa sila ay mamatay. At ito yung sana na inshallah ta'ala, ito yung dahilan kung bakit pinili ko itong paksa na ito. Kung ang mga hindi Muslim, mga balik Islam, mga dating hindi mananampalataya, nakita nila yung kagandahan na meron sa Islam, kaya sila yumakap sa Islam. At karamihan sa kanila, sa loob ng 1 week, 2 weeks, pinag-aralan nila lahat ng mga basic na magtataguyod sa kanilang pagiging Muslim. Kung sila ginawa nila ito, nakita nila ito, yung mga pinanganak na mga Muslim, sana naman, mas higitan natin. Kasi nakakalungkot. Nakakalungkot na pinanganak kang Muslim, ilang taon ka na sa Islam, matagal ka nang yumakap sa Islam, mas maalam pa sa'yo yung sister, yung brother na kakayakap lang. Nakakalungkot. Nakakahiya. Nakakahiya. Mayroong hadith, may hadith sa isang hadith, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alimu abna'akum as-salah lis-sab' wadribuhum li-'ashr." Turuan ninyo yung inyong mga anak ng sala sa edad na 7. Pag 7 years old na, turuan nyo magsala. Disiplinahin nyo sa edad na 10 years old. Sa atin, ilang taon ka na, yung meron tayong mga sisters, brothers, ilang taon na hindi pa rin marunong magsala. 7 years old turuan, 10 years old disiplinahin. Paano kung lampas na 30, 40, 50, hindi pa rin marunong magsala? Ilan sa kamag-anak mo hindi marunong? Ilan sa mga anak mo, ilan sa mga kapatid mo hindi marunong? Kung ikaw, ginabayan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ikaw nagsaliksik ka ng kaalaman, alhamdulillah rabbil alamin, pasalamat ka kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil yung gabay na yan ay binigay niya sa iyo. But at the same time, huwag mong hahayaan na nag-iisa ka lang. Pilitin mo sa abot ng iyong kakayanan na ito ay ibahagi mo sa iyong mga mahal sa buhay. Saka hindi ito insulto sa mga born Muslim. Ito yung katotohanan na meron sa atin sa Pilipinas. Ako, born Muslim ako. Although nag-aral ako nung bata ako, tinuruan ako ng mga magulang ko, pero yung interest ko sa Islam, pumasok siya nung 14 years old na ako. Lalo na nakapag-aral ako sa mga. At hindi biro yung mga nangaranasan ng mga Muslim dito sa Pilipinas. Lalong-lalo na kapag nag-iisa ka lang, pag nandoon ka sa lugar na kung saan nakapaligid sa iyo mga hindi Muslim, pinipilit mo maging mananampalataya pero pinapalibutan ka ng walang pananampalataya at tukso, kasarapan, mahirap. Ano ang magsasagip sa iyo, kapatid? Sister, ang magsasagip sa iyo, unang-una sa lahat, yung panalangin mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, hilingin mo kay Allah subhanahu wa ta'ala na panatilihin kang Muslim hanggang sa ikaw mamatay. Sumunod ay yung kaalaman. Itong maliliit na pag-aaral na alhamdulillah, ginagawa ninyo, napakalaking bagay nito. Pag umuwi kayo sa Pilipinas, napakahirap hanapin. Ustad, may internet naman. Maniwala ka sa akin, pag umuwi ka ng probinsya, tapos laging brown out, tapos yung oras nila, oras ng mga taga nagle-lecture, iba sa oras mo, naku, napakahirap. Hirap. Meron tayong mga brother, andoon sa bukid, andoon sa bundok, hindi sila makarinig ng khutbah. Tapos magpunta sila sa khutbah, hindi nila maintindihan yung language. Kaya kung ano man yung opportunity na meron ka ngayon, subhanallah, alhamdulillah, salamat ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, grab your opportunity. Kung nandyan ka sa Saudi Arabia, subhanallah al-azim. Wallahi al-azim, kung bibigyan ako ng pagkakataon ng Allah subhanahu wa ta'ala, makabalik sa Madina at sa Makkah, inshallah ta'ala, gugulin ko ang karamihan sa aking oras na magsasala sa Masjidul Nabawi at sa Masjidul Haram. Kasi yung gantimpala, number 1, number 2, yung kabutihan na naidudulot nito, number 3, yung kaalaman na tinataglay ng mga lugar na yan, napakadami.
So sa bawat isa, ang payo ko sa inyo, huwag niyong hayaan na lumipas yung isang araw na hindi kayo nagsasaliksik ng kaalaman. Huwag niyong hayaan na lumipas yung isang araw. Maglagay kayo ng schedule, 1 hour a day. Kung hindi nyo kaya 1 hour a day, 30 minutes a day, 15 minutes a day, 10 minutes a day. Ha? Twice, 3 times a week, 2 times a week kung hindi mo kaya every day. Ang pinaka-importante dito, continuous. At ang kaalaman ngayon sa Islam, napakadali. Meron online, meron sa Messenger, meron sa Google Meet, lahat. Kahit sa TikTok, may mga 1 minute, 5 minutes na kung ano man yung mga short clips na yan. Pwede kang magtanong kay Ustad, pwede kang magpa-schedule. So ito yung opportunity na meron tayo, alhamdulillah rabbil alamin. So bawat minuto, bawat segundo, bawat araw na meron tayo, pagkakataon ito na ibinibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala para punan yung ating mga pagkukulang, para itama yung ating mga mali, para paalalahanan yung mga nakalimot, para patawarin yung mga nagkakasala. So sikapin ng bawat isa, mga kapatid, mga magulang sa pananampalataya. And again, buksan mo yung mga mata mo sa kagandahan ng meron ng Islam. Napakaganda ng relihiyong Islam. Kung hindi mo ito nakikita, humiling ka kay Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ay gabayan niya. Bakit? Kasi marahil, kabilang ka doon sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innaha la ta'mal absar, innahu la ta'mal absar, tunay na hindi nabubulag ang mga paningin, bagkos nabubulag yung puso na nasa ating dibdib. Baka mamaya, tinanggal na ng Allah subhanahu wa ta'ala yung gabay sa iyong puso. Hanggang dito na lamang. Kung meron kayong katanungan, inshallah ta'ala, magtanong kayo. Salamat nga pala sa mga sisters natin, mga brothers natin na sumagot doon sa ating survey, inshallah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.